Nangingibabaw ang amoy ng mamahaling alak at usok ng sigarilyo sa loob ng silid. Isang halimuyak ng karangyaan na ngayoy tila lason sa pangamoy ni Anaya. Maingat ang bawat galaw niya, tinitiyak na hindi lilikha ng anumang ingay ang paglapag ng mangkok sa mesitang nasa tabi ng kama. Sa loob ng mangkok ay ang mainit na lugaw na may sariwang luya, ang tanging bagay na naisip niyang makakapagpakalma sa sikmura ni Caspian paggising nito. Iyon ang huling pera sa kanyang kupas na pitaka. Ang perang dapat sana ay pambili niya ng gamot para sa sariling ubo, ngunit mas pinili niyang gamitin para sa lalaking ito. Pinagmasdan niya ang mukha ni Caspian habang natutulog. Sa kabila ng kalupitan ng gabi, naroon pa rin ang pag-asang baka. Sa gitna ng init ng kanilang pagsasama, ay may nabuong kahit katiting na pagkilala. Ngunit ang pag-asang iyon ay tila yelong unti-unting natutunaw sa tindi ng lamig ng aircon sa loob ng penthouse. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Caspian ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan. Wala itong bahid ng lambing, wala ring pagkilala. Nanatiling nakapikit ang mga mata nito habang ang kanyang kamay ay marahas na hinahawi ang kumot. Nagluto ako ng lugaw, Caspian. Alam kong masakit ang ulo mo dahil sa iniinom mo kagabi. I didn't ask for a meal, Anaya. And I certainly didn't ask for your pity. Dumilat si Caspian. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng luhang ibinuhos nito sa balikat ni Anaya kagabi. Habang binabanggit ang pangalan ng ibang babae, tumayo siya, hubad ang matikas na katawan, at naglakad patungo sa kanyang mamahaling Amerikana. Mula sa bulsa nito, kinuha niya ang isang pirasong papel. Eto, take it and leave. Huwag mong isiping may kahulugan ang nangyari kagabi. You were just there and I was drunk. Isang tsekeng may nakasulat na halagang hindi pa nakikita ni Anaya sa buong buhay niya ang inilapag sa ibabaw ng mainit na mangkok. Ang puting papel ay unti-unting nababasa mula sa singaw ng lugaw. Dahan-dahang nabubura ang mga numero, huli na para maging mahalaga. Nanigas ang buong katawan ni Anaya. Ang init mula sa lugaw na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ay tila naging mapang-uyam na paalala ng kanyang kamangmangan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang kabayaran para sa isang gabing pagkakamali. Ang hiya ay parang kumukulong tubig na umakyat mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang mukha, nag-iiwan ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na pagbukas ng pinto ng banyo at ang pagbagsak ng kahoy sa hamba na nagpagitla sa kanyang buong pagkatao. Pag-uwi sa barong-barong na itinuturing niyang tahanan, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng bulok na basura at ang nangingibabaw na boses ng kanyang amay na si Rodel. Nasaan ang pera, Anaya? Alam kong galing ka sa hotel ng bilyonaryong yon. Huwag kang magkunwaring santa. Alam nating pareho kung ano ang ibinenta mo roon. Hinablot ni Rodel ang braso ni Anaya. Ang kalyo sa kamay nito ay bumaon sa kanyang malambot na balat. Nang makita ang tsekeng lukot-lukot na hawak ng dalaga, isang nakakangilong tawa ang kumawala sa tuyot nitong labi. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Bata ka. Pinatira kita. Pinakain. Tapos ngayon ay magkakait ka. Akin na ito. Isang malakas na tulak ang tumapos sa pagtatalo. Tumama ang likod ni Anaya sa gilid ng lumang mesang kahoy. Ang sakit ay hindi lamang nanggaling sa pagkabangga, kundi sa katotohanang kahit sa sarili niyang bahay, siya ay isang kasangkapan lamang. Wala siyang lakas na lumaban. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kisameng tumutulo ang tubig ulan, habang ang kanyang amain ay naglalakad palabas para ipusta ang perang naging kapalit ng kanyang dangal. Dahan-dahang tumayo si Anaya. Ang bawat hakbang palabas ng pinto ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas, nililinis ang dumi sa kanyang muka ngunit hindi ang hapdi sa kanyang puso.
Huminto siya sa gitna ng kalsada. Ang malamig na hangin ay nanunuot sa kanyang manipis na damit. Sa sandaling iyon, isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Hindi yun katulad ng gutom. Hindi rin yun katulad ng sakit ng pagkakahulog. Isang kakaibang pintig ang naramdaman niya mula sa loob. Isang buhay na nagsisimulang kumapit sa gitna ng kanyang pagkawasak. Napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Sa gitna ng dilubyong ito, hindi lang siya ang mag-isa. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ng Maynila ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Anaya. Hindi na niya alintana ang ginaw. Mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat matapos ang sunod-sunod na pagkakataon ng pagtataksil. Ang tsekeng lukot-lukot na tinangay ng kanyang amain ay hindi lamang pera. Iyon ang huling piraso ng kanyang dignidad na hinayaan niyang tapakan ni Caspian kapalit ng isang pag-asang hindi kailanman darating. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahabang bangungot. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Caspian ay napalitan ng mapangit na amoy ng napanis na mantika at usok mula sa mga sasakyan sa terminal ng bus. Dito, sa isang madilim at madungis na karinderya, natagpuan ni Anaya ang kanyang pansamantalang kanlungan. Anaya, ang bagal-bagal mong kumilos. Hugasan mo na yang mga tumpok ng plato kung ayaw mong matulog sa kalsada mamaya. Ang boses ni Aling Sora, ang may-ari ng karinderya, ay kasing gasgas ng mga lumang kawali sa kusina. Hindi sumagot si Anaya. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mahabang buhok na dati kasing kinang ng seda ay ngayoy tuyot at nakatali ng mahigpit. Itinago niya ang kanyang mukha sa likod ng uling at dumi. Natatakot na baka ang kagandahang minsay hinangaan ni Caspian ay maging mitya na naman ng panibagong kapahamakan. Habang nagkukuskos ng mga namuong sebo sa plato, naramdaman ni Anaya ang muling paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang mahinang sipa, tila nagpapaalala na hindi na siya nag-iisa sa labang ito. Ngunit kasabay ng kagalakan ay ang matinding takot. Ganito na lang ba ang ibibigay kong buhay sa kanila? Sa gitna ng ingay ng mga bus at mura ng mga taong dumadaan, isang pagkakamali ang nangyari. Dahil sa pagod at gutom, dumulas ang isang malaking tumpok ng mga porselana sa kanyang mga kamay. Sa halip na iligtas ang mga plato, ang tanging reflex ni Anaya ay ang yakapin ng kanyang tiyan at tumagilid nang bumagsak siya sa madulas na sahig. Ang tunog ng pagbasag ng mga plato ay tila isang hatol ng kamatayan sa loob ng maliit na kusina. Ang mga piraso ng porselana ay humiwa sa kanyang binti, nag-iiwan ng pulang mantsa sa maruming semento. Wala kang kwenta. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga yan? Sigaw ni Aling Sora habang papalapit. Ang kamay ay nakataas na tila sasampal. Wag po, kukunin ko na lang sa sahod ko. Wag niyo lang akong paalisin. Pagmamakaawa ni Anaya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may isang uri ng tatag na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng luha, ay nakatitig ng diretso sa matanda. Hindi ito ang tingin ng isang biktima, kundi ang tingin ng isang inang handang mamatay para sa kanyang mga anak. Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan na kasingkinang ng gabi ang huminto sa tapat ng madungis na karinderya. Ang tunog ng pagbukas ng pinto nito ay isang marangyang kaibahan sa gulo ng paligid. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng dekalidad na barong at may dalang awtoridad sa bawat hakbang ang pumasok sa loob. Si Lorenzo, ang amoy ng mamahaling tabako at sandalwood ay biglang bumalot sa malansang hangin ng karinderya. Tumigil ang lahat. Maging si Aling Sora ay napatigil sa pag-amba ng sampal. Ang paningin ni Lorenzo ay hindi napunta sa maruming paligid, kundi direkta sa sahig kung saan nakasalampak si Anaya. Duguan ng binti, ngunit mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay naningkit nang makita ang isang bagay
na kumikislap sa leeg ng dalaga. Isang lumang kwintas na lumabas mula sa kanyang kupas na damit nang siya ay matumba. Isang kwintas na may pendant na hugis ng isang dahon ng ginto, ang tanging alaala ng kanyang ina. Anaya, ang pagbigkas ni Lorenzo sa kanyang pangalan ay hindi isang tanong, kundi isang pagkilala na may kalakip na matinding pait at pangungulila. Lumapit ang matanda, hindi alintana ang dumi sa sahig, at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. "Sino po kayo?" tanong ni Anaya. Ang kanyang katawan ay otomatikong umurong. Ang hiya at pag-aalinlangan ay nanunuot sa kanyang sistema. "Ako ang sagot sa lahat ng luha mo, anak," bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa emosyon. "At ang mga taong nagpahirap sa'yo, sisiguraduhin kong malalaman nila kung kaninong dugo ang kanilang nilaro." Ang maruming semento ng karinderya ay mabilis na napalitan ng makinis at malamig na marmol ng mansyon ni Lorenzo. Ngunit para kay Anaya, ang bawat hakbang sa loob ng dambuhalang bahay na yon ay tila paglalakad sa isang banyagang mundo. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling mga libro ay sumasakal sa kanya, isang matinding kaibahan sa amoy ng usok at lansa na kinagisnan niya sa loob ng mahabang panahon. "Bakit ngayon lang?" Ito ang unang tanong ni Anaya habang nakaupo sa isang selyadong silya na mas mahal pa ang halaga kaysa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Hindi siya tumingin sa pagkaing nakahain sa harap niya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng takot ay ngayoy tila mga bagang unti-unting nagliliyab. "Naghahanap ako, Anya. Ngunit huli ko nang nalaman na itinago ka ng iyong ina para ilayo sa gulo ng pamilyang ito," sagot ni Lorenzo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Pero narito na ako ngayon. Walang sino man ang makakahawak kahit sa dulo ng iyong buhok. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Don Lorenzo." Matigas na wika ni Anaya. Ang kanyang hiya ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng puot na siya lamang ang nakakaalam. "Kailangan ko ng kasiguruhan na ang mga anak ko ay hindi dadaan sa impyernong pinagdaanan ko." Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng init ng kanyang mga nararanasan. Tinanggap niya ang alok ng ama, hindi dahil sa sakim siya sa yaman, kundi dahil sa galit. Isang galit na nagtutulak sa kanya na maging mas malakas kaysa sa sino mang nanakit sa kanya. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na pag-ihip ng hangin, ngunit ang bawat segundo nito ay itinalaga ni Anaya sa pagpapatigas ng kanyang puso. Ang mahiyain at marupok na babaeng nagluto ng lugaw para sa isang lalaking walang utang na loob ay matagal nang ibinaon sa limot. Ang bawat gabi ng pag-aaral ng mga komplikadong numero at batas ng negosyo ay naging sandata niya. Ang kanyang mukha, na dati nakatago sa dumi, ay ngayoy kasing kinang ng brilyante, subalit kasing talim din nito. Sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng Lorenzo Construction Empire, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng itim na terno na hapit sa kanyang matikas na katawan. Ang kanyang bawat galaw ay may awtoridad. Ang kanyang bawat salita ay isang utos na hindi pwedeng baliin. "Madam Anaya, narito na po ang mga bata," bulong ng kanyang sekretarya. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang tanging bahagi ng kanyang pagkatao na nanatiling totoo. Pumasok ang 2 bata, isang lalaki at isang babae, na may mga matang kasing itim ng gabi at kasing talino ng kanilang ina. Ngunit sa bawat tingin niya sa kanyang anak na lalaki, hindi niya mapigilang makita ang anino ng lalaking naging mitya ng kanyang pagkawasak. Si Caspian. "Mommy, why are you looking at the city so much?" tanong ng batang babae habang kumakapit sa kanyang sutlang palda. Hinaplos ni Anaya ang buhok ng anak. "Dahil ang lungsod na ito, anak, ay dati tayong tinalikuran. Ngayon, pagmamay-ari na natin ito." Sa kanyang mesa, isang folder ang nakabukas. Nakalagay doon ang pangalan ng isang kumpanyang
Unti-unti nang nalulubog sa utang dahil sa maling pamamalakad ng isang bilyonaryong naging masyadong kampante sa kanyang trono. Caspian Engineering at Associates. Isang malamig na ningning ang kumislap sa mga mata ni Anaya. Hindi pa tapos ang kwento. Ang huling pahina ay isusulat niya gamit ang sarili niyang mga kamay at sisiguraduhin niyang ang bawat patak ng luha niya noon ay babayaran ni Caspian ng higit pa sa yaman nito. Ihanda ang kontrata. Utos ni Anaya sa kanyang sekretarya nang hindi lumingon. Gusto kong makaharap ang kanilang TEO bukas ng umaga. Sabihin mo sa kanya, ang bagong may-ari ng kanyang kapalaran ay naghihintay. Ang 5 taon ay hindi lamang dumaan sa buhay ni Anaya. Ang bawat araw nito ay nagsilbing martilyo na nagpanday sa kanyang puso upang maging kasing tigas ng asero. Ang dating mahinhin at laging nakayukong babae ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng dambuhalang salamin ng kanyang opisina ay isang reyna na ang bawat titig ay tila humahatol sa sinumang hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang hangin sa loob ng gusali ng Lorenzo Construction ay amoy tagumpay, isang timpla ng mamahaling kape, bago at malinis na papel, at ang matapang na halimuyak ng kanyang pabango na nagiiwan ng bakas ng kapangyarihan sa bawat pasilyong kanyang nilalakaran. Madam Anaya, may isang lalaki po sa lobby. Ayaw umalis. Sinasabi niyang amain niyo raw siya at may utang na loob kayo sa kanya. Bulong ng kanyang security chief sa intercom. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anaya. Inayos niya ang kanyang itim na blazer at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Ang utang na loob. Isang salitang madalas gamiting kadena ng mga mapagsamantala sa kulturang kanilang kinalakihan. Patiyadin niyo siya. Pero siguraduhin niyo na sa service elevator siya dadaan. Ayokong madungisan ang lobby ng amoy ng alak at kasinungalingan. Utos niya sa isang malamig na tono. Pagpasok ni Rodel sa opisina, tila lumiit ang mundo ng matanda. Ang kanyang maruming tsinelas ay tila hiyang-hiya sa puting alpombra ni Anaya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pananakot ay ngayoy puno ng pagkagulat at sakim. Anaya, anak, sabi ko na nga ba, hindi mo ako matatalikuran. Tignan mo naman ang kalagayan ko, naghihikahos. Habang ikaw ay nagpapakasasa rito, wika ni Rodel, sinusubukang magmukhang kaawa-awa. Hindi tumayo si Anaya mula sa kanyang silya. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at pinagdaop ang kanyang mga daliri. Rodel, ang salitang anak, ay para sa mga magulang na nag-aruga, hindi para sa mga halimaw na nagbenta ng sariling pamilya para sa sugal. Panimula ni Anaya. Ang bawat salita niya ay parang dahan-dahang pagbaon ng kuko sa laman. Nandito ka ba para sa pera? O para ipaalala sa akin kung gaano kita dapat pasalamatan dahil sa pagtataboy mo sa akin noong gabing maulan? Dahil kung hindi dahil sa kalupitan mo, baka hanggang ngayon ay naglalaba pa rin ako ng maruruming damit mo. Kumuha si Anaya ng isang makapal na folder at inihagis ito sa harap ng matanda. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa mesa ay sapat na para mapatalon si Rodel sa gulat. Lahat ng utang mo sa labas, lahat ng krimen mo noong kabataan mo na akala mo ay nakalimutan na. Nasa loob niyan. Isang tawag ko lang, hindi sa kalsada ang bagsak mo, kundi sa likod ng rehas, dagdag ni Anaya. Ang kanyang boses ay hindi tumataas, ngunit ang bawat pantig ay puno ng panganib. Anaya? Huwag naman. Pamilya tayo. Pabulong na sagot ni Rodel. Ang kanyang yabang ay tuluyan ng gumuho. Lumabas ka at huwag mo nang susubukang tapakan muli ang anino ko. Pagtatapos ni Anaya. Nang makaalis ang matanda, huminga ng malalim si Anaya. Sa sandaling iyon ni iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang 2 bata, sina Lucio at Liana. Ang kanilang presensya ay tila isang mainit na yakap sa kanyang pagod na kaluluwa. "Mommy, why is that man crying?"
Tanong ni Lucio, ang batang lalaking may mga matang kasing talim ng kay Caspian. He's just a man who lost his way, anak. Sagot ni Anaya habang niyayakap ang dalawa. But don't worry, no one can ever hurt us again. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Pumasok ang kanyang sekretarya. May dalang isang opisyal na liham na may selyo ng ginto. Madam, kakarating lang po ng kumpirmasyon. Ang CEO ng Caspian Engineering ay papunta na rito para sa emergency meeting tungkol sa serye ng mga selyadong kontrata na kinuha natin sa kanila. Galit na galit daw po si Mr. Caspian Rossi. Tumayo si Anaya, ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang biktima ay handa na para sa kanyang huling paghihiganti. Papasukin siya, wika ni Anaya. Gusto kong makita kung anong mukha ang ipakikita niya kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang basura noon, ang may-ari na ng kanyang bukas ngayon. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pinto ay hudyat ng pagdating ng bagyo. Ang bawat hakbang sa labas ng opisina ay tila pagtunog ng isang malaking orasan na naguhudyat ng katapusan. Sa loob, nananatiling malamig ang hangin, isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa aircon, kundi sa katahimikang namamagitan sa mga pader na gawa sa salamin at bakal. Nakatalikod si Anaya, nakatanaw sa malawak na lungsod ng Maynila, na tila isang mapaglarong sementeryo ng mga pangarap. Bumukas ang pinto. Hindi ito ang mahinang pag-usad ng kahoy, kundi ang marahas na pagtulak ng isang taong sanay na ang mundo ang nagbibigay daan para sa kanya. Anong ibig sabihin nito? I've been waiting for 3 hours in your lobby. Ang boses na yon. Ang boses na dati nagpapakaba sa puso ni Anaya. Ang boses na bumulong ng pangalan ng ibang babae sa kanyang balikat. At ang boses na tumapos sa kanyang dignidad sa pamamagitan ng isang pirasong tseke. Ngayon, ang boses na yon ay puno ng pagod at desperasyon. Kahit sinusubukan nitong magtunog makapangyarihan, dahan-dahang inikot ni Anaya ang kanyang mamahaling selyang gawa sa balat ng hayop. Ang pag-ikot ng silya ay tila isang mabagal na eksena sa isang pelikula. Bawat milimetro ay naglalantad ng kanyang bagong pagkatao. Nanigas si Caspian sa kanyang kinatatayuan. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang malalim na pagkalito. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng isang kulay abo na sutlang blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, na naglalantad ng kanyang mahaba at maputing leeg. Ang kanyang mga labi ay pinintahan ng matingkad na pula, kasing tapang ng dugong dumaloy sa kalsada noong gabing iyon sa karinderya. Good morning, Mr. Rossi. I hope the coffee in the lobby was to your liking, wika ni Anaya. Ang kanyang boses ay parang haplos ng pelos na may nakatagong bubog. You! Pabulong na wika ni Caspian. Humakbang siya ng malapit, pilit na inaaninag ang mukha ng babaeng tila pamilyar, ngunit masyadong marangal para sa kanyang mga alaala. Sino ka? I know your face, but it's impossible. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Anaya. Business is about possibilities, Mr. Rossi. And the possibility right now is that your company is drowning, and I am the only one holding the lifeline. Lumapit si Caspian sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapatong ang mga dokumento. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang sandalwood na dating kinababaliwan ni Anaya, ay ngayoy tila isang paalala na lamang ng isang malungkot na nakaraan. Bakit mo ginagawa ito? Why are you targeting my contracts? Bakit mo binibili ang lahat ng utang ng kumpanya ko? Tanong mo ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo sa gitna ng kanyang hiya bilang isang bilyonaryo. Tinitigan siya ni Anaya ng diretso sa mga mata. Ang malamig na tingin ng dalaga ay tumagos sa kaluluwa ni Caspian. Kumuha si Anaya ng isang fountain pen na ginto at dahan-dahang pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri. I'm just doing business, Caspian. Tulad ng sabi mo noon, huwag mong isiping may kahulugan ito.
Pag-uulit ni Anaya sa eksaktong mga salitang sinabi sa kanya ni Caspian sa penthouse 5 taon na ang nakakaraan. You were just an obstacle and I am just the solution. Napansin ni Anaya ang bahagyang pagpihit ng katawan ni Caspian. Ang lalaki ay tila tinamaan ng kidlat. Ang mga salitang yon ay hindi nagkataon lamang. Ang bawat pantig ay isang saksak sa kanyang alaala. Anaya, bulong ni Caspian, ang kanyang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwalang pagkilala. The girl with the soup. It can't be you. The girl with the soup is dead, Mr. Rossi. Malamig na tugon ni Anaya habang tumatayo. The woman in front of you is the one who will decide if you will still have a chair to sit on by tomorrow morning. Biglang nahagip ng paningin ni Caspian ang isang maliit na frame sa gilid ng mesa ni Anaya. Isang litrato ng 2 bata, isang lalaki at isang babae, na naglalaro sa isang hardin. Ang batang lalaki ay lumingon sa kamera at sa isang saglit, tila nakita ni Caspian ang sarili niyang mga mata sa mukha ng bata. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na itinumba ni Anaya ang frame sa ibabaw ng mesa. Our meeting is over, Mr. Rossi. My secretary will send you the terms of your surrender. Make sure you read the fine print. This time, I won't accept a check. Lumabas si Caspian sa opisina ni Anaya na tila isang taong naglalakad sa ilalim ng dagat. Mabigat ang bawat hakbang, kinakapos ng hininga, at nilalamon ng isang katahimikang nakakabingi. Ang kintab ng sahig ng Lorenzo Construction ay tila mapanguyam na salamin na nagpapakita ng kanyang sariling paggagapi. Sa loob ng 5 taon, itinuring niya ang sarili bilang hari ng industriya, ngunit sa isang saglit, ang babaeng itinapon niya sa limot ay nagpabagsak sa kanyang trono gamit lamang ang ilang piling salita. Hindi maalis sa kanyang isipan ang larawang nakita sa mesa. Ang mga batang iyon, ang mga mata ng batang lalaki, ay tila sumusumbat sa kanya, isang buhay na replika ng sarili niyang mga gunita. Sumunod na gabi, sa isang marangyang charity gala na idinaos sa isang tanyag na hotel, ang hangin ay puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling champagne. Ngunit para kay Caspian, ang lahat ng ito ay tila isang entablado lamang para sa kanyang paghuhukom. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang terno, ngunit nararamdaman niya ang dumi ng kanyang nakaraan na tila mantsa sa kanyang puting polo. At pagkatapos, tumigil ang mundo. Pumasok si Anaya sa ballroom. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay ginto na tila hinabi mula sa sikat ng araw at pait ng kahapon. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng mga hiyas na nagkakaumpugan, isang himig ng tagumpay. Hindi na siya ang babaeng amoy luya at bawang. Siya na ang reyna na lahat ay gustong makadaupang palad. You look like you've seen a ghost, Caspian. Bulong ng isang sosyaladang kakilala niya na may kasamang mapang-asar ng ngiti. Everyone's talking about her. Ang misteryosong tagapagmana ni Lorenzo. They say she has 2 beautiful kids, but no one knows who the father is. Some say he was a fool who didn't know what he had. Ang bawat salita ay parang latay sa likod ni Caspian. Ang parinig ng mga tao sa paligid ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang balat. Hindi nakatiis si Caspian. Nilapitan niya si Anaya sa gitna ng maraming tao. Ang init ng mga ilaw sa ballroom ay tila naging mapanira. Pinagpapawisan siya sa kabila ng lamig ng paligid. Anaya, kailangan nating mag-usap, hindi tungkol sa negosyo. Pabulong niyang wika, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng galit at takot. Tumingin sa kanya si Anaya, isang tingin na walang kahit anong emosyon. Mr. Rossi, I thought we settled everything in my office. In business, we don't look back. We only look at the profits. The kids, Anaya ko. Those children in the photo, pagpupumilit ni Caspian, ang kanyang hiya, ay unti-unti nang nilalamon ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. They have my eyes. Tell me the truth.
Are they mine? Isang malamig at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Anaya. Lumingon siya sa mga taong nakapaligid. Tinitiyak na walang nakakarinig. Bago muling humarap sa lalaki. You want the truth, Caspian? The truth is, you gave me a check to disappear. And I did. I disappeared along with the girl you insulted. Ang mga batang sinasabi mo, they don't have a father. They have a mother who worked her soul off while the man who was supposed to protect them was busy mourning a woman who didn't even love him. Hinawakan ni Caspian ang braso ni Anaya, isang marahas na galaw na nagpatigil sa ilang mga panauhin sa malapit. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang mga anak ko. Hindi natinag si Anaya. Sa halip na matakot, mas lalong tumigas ang kanyang anyo. Bitawan mo ako, Mr. Rossi. Unless you want the headlines tomorrow to read, Failing CEO harasses the woman who holds his life in her hands. Dahan-dahang binitawan ni Caspian ang kanyang braso, ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho sa harap ng lahat. Ngunit bago pa siya makahuma, bumukas ang pinto ng ballroom at pumasok ang dalawang bata, kasama ang kanilang yaya. Tumakbo ang dalawang bata patungo kay Anaya. Mommy! Mommy! Napatigil ang lahat. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa mukha ng batang lalaki habang ito ay tumitingala sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ni Caspian ay naglaho. Ang bata ay isang carbon copy niya, mula sa hugis ng panga hanggang sa mabalasik na tingin. Ngunit bago pa makahakbang si Caspian patungo sa kanila, isang security guard ang humarang sa kanyang daan. Ang malamig na bakal ng harang ay tila isang pader na hindi niya kailanman matatawid. Caspian, tawag ni Anaya habang karga ang kanyang anak na babae. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat sa malapit. Don't ever think that your blood gives you a right to their lives. You chose to pay for your freedom 5 years ago. Now, I'm making you pay for your arrogance. Lumakad palayo si Anaya. Ang kanyang gown ay parang agos ng gintong tubig na nagiwan kay Caspian sa gitna ng dilim. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang maliit na sobre ang nalaglag mula sa kamay ng yaya, direkta sa paanan ni Caspian. Sa loob ng sobre ay isang DNA result na may petsang 3 taon na ang nakakalipas. At sa ilalim nito, may nakasulat na isang maikling nota sa sulat kamay ni Anaya. They were never yours. They are mine. Ang bawat salita sa dokumentong hawak ni Caspian ay tila isang hatol na walang hanggang pagdurusa. Ang puting papel ng DNA result ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang mga numero at porsyento ay malinaw na nagsasabing ang dalawang batang iyon ay kumpirmadong nagmula sa kanyang dugo. Ngunit ang sulat kamay ni Anaya sa ilalim, they were never yours, they are mine, ay mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Sa loob ng kanyang malawak na penthouse, kung saan dati ipinahiya niya si Anaya, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang hayop na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng gabing iyon. Ang amoy ng lugaw na binaliwala niya, ang init ng katawan ni Anaya na itinuring niyang isang gabing pagkakamali lamang. Ngayon, ang lahat ng kanyang yaman ay tila mga walang kwentang bato sa harap ng katotohanang mayroon siyang pamilya na hinding-hindi niya mahahawakan. Kinabukasan, hindi na nakapagtiis si Caspian. Sumugod siya sa opisina ni Anaya, hindi bilang isang bilyonaryong CEO, kundi bilang isang lalaking desperadong mabawi, ang isang bagay na hindi niya kailanman pinahalagahan. Anaya, please, mag-usap tayo ng maayos. Pakiusap ni Caspian nang makapasok siya sa opisina. Ang kanyang dating maayos na hitsura ay wala na. Ang kanyang polo ay may mga gusot at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Anaya mula sa mga dokumentong nilalagdaan niya. I told you, Mr. Rossi. Strictly professional. Kung wala kang dalang bagong proposal para sa merger ng kumpanya mo,
You're wasting my time. I don't care about the company. Take it! Take everything! Sigaw ni Caspian. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng mesa ni Anaya. Isang kilos na nagpabigla sa sekretaryang nasa pintuan. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Gusto ko silang makilala. I want to be a father to Lucho and Liana. Dahan-dahang ibinaba ni Anaya ang kanyang ballpen. Tumingin siya kay Caspian, hindi nang may galit, kundi nang may matinding pait at pang-uyam. Father, ngayon mo gustong maging ama? Wika ni Anaya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat ng 5 taong paghihirap. Nasaan ka noong kailangan ko ng pambili ng gamot dahil muntik na silang mawala dahil sa tindi ng lagnat? Nasaan ka noong naglalabada ako hanggang magdugo ang mga kamay ko para lang may maipakain sa kanila? Kumuha si Anaya ng isang pirasong papel mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ni Caspian. Isang tseke iyon, isang blankong tseke na may pirada niya. Eto, take it and leave. Pag-uulit ni Anaya sa mga salitang naging mitya ng kanyang pagkawasak noon. Huwag mong isiping may kahulugan ang pagpunta mo rito. You were just a donor and I am the one who paid the price. Anaya, it's not the same. Nagkamali ako, alam ko. But I can change. I can make it up to them. Pagsusumamo ni Caspian, ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na mesa. Ang utang na loob ko sa iyo, Caspian, ay natapos na noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Patuloy ni Anaya, habang tumatayo at lumalapit sa bintana. Ang mga anak ko ay lumaki ng walang pangalan mo at sisiguraduhin kong lalaki silang alam na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pera, kundi sa pagbangon mula sa pagkakaapak ng mga taong katulad mo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Lorenzo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Tumingin siya kay Caspian na nakaluhod pa rin sa sahig. Get up, Mr. Rossi. My daughter has already given her verdict. Wika ni Lorenzo, ang bawat salita ay may awtoridad. Sa mundong ito, may mga bagay na hindi nabibili ng pera at ang patawad ng isang inang hininagpis mo ay isa na roon. Pinalabas ng mga security guard si Caspian. Habang kinakaladkad siya palabas, ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Anaya. Matikas, hindi natitinag, at tuluyan ng malayo sa kanya. Pag-alis ni Caspian, napahawak si Anaya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kabila ng kanyang pananagumpay, ang hapdi ng nakaraan ay naroon pa rin. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Lorenzo habang hinahawakan ang balikat ng dalaga. I have to be, Papa, sagot ni Anaya habang pinapahid ang isang luhang hindi niya hinayaang makita ni Caspian. Dahil ang bagyo ay hindi pa tapos, alam kong hindi basta-basta susuko ang isang Rossi. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang sariwang halimuyak ng mga puno ng pino sa paligid ng prestihiyosong paaralan ni Lucho at Liana ay tila isang malupit na paalala para kay Caspian. Nakatayo siya sa labas ng gate, suot ang kanyang pinakamahal na relo at hawak ang 2 dambuhalang kahon ng mga laruan, isang high-tech na drone para kay Lucho at isang limitadong edisyon ng manika para kay Liana. Sa kanyang isip, ang mga laruang ito ang magsisilbing tulay. Sa mundo ni Caspian, ang bawat pagkakamali ay may katumbas na bayad at ang bawat sugat ay kayang takpan ng material na bagay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga batang naglalakad palabas ng gusali, naramdaman niya ang isang uri ng kaba na hindi niya naramdaman sa anumang board meeting. Lucho! Liana! Tawag ni Caspian. Ang kanyang boses ay pilit na nagpapakatatag. Lumingon ang 2 bata. Ang kanilang mga mukha, nakasingkinang ng mga hiyas sa ilalim ng araw, ay nagpakita ng pagkalito. Huminto sila sa harap ni Caspian, tinitignan ang mga dambuhalang regalo na tila mga kakaibang bagay mula sa ibang planeta. Who are you po? Tanong ni Liana. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng kuryosidad
ngunit may halong pag-iingat. I'm a friend of your mom. Pagsisinungaling ni Caspian, ang hiya ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. I have this for you. Gusto niyo ba ito? Inabot ni Lucio ang drone. Ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap sa tuwa. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kahon, isang pamilyar na anino ang bumalot sa kanila. Lucio, Liana, halina kayo. Ang sasakyan ay naghihintay na. Ang boses ni Anaya ay kasing lamig ng hanging galing sa dambuhalang freezer. Nakatayo siya sa likuran ng mga bata. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanilang mga balikat. Isang bakod na gawa sa pagmamahal at puot na hinding-hindi matitibag ni Caspian. Mommy, the man said he's your friend. He has toys for us. Masayang wika ni Liana. Tumingin si Anaya kay Caspian. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng isang malalim na pagkaawa. Isang uri ng pagkaawa na mas masakit pa kaysa sa sampal. Tumingin siya sa mga dambuhalang laruan na hawak ng lalaki, ang mga bagay na tila simbolo ng kawalan ng malay ni Caspian sa tunay na halaga ng isang pamilya. Children, what did I tell you about accepting things from strangers? Tanong ni Anaya. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Never take anything from someone we don't know. Sabay na sagot ng dalawa. But, Mommy, he said, he is a stranger, Liana. Putol ni Anaya. Isang taong nag-iisip na ang bawat ngiti ay may presyo. Isang taong hindi nakakaalam na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi kayang ilagay sa loob ng isang kahon. Hinarap ni Anaya si Caspian. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang bangin. Caspian, huwag mong gamitin ang mga bata para sa sarili mong konsensya. Pabulong na wika ni Anaya. Naisip mo ba kung anong klaseng laruan ang kailangan nila nung gabing wala kaming makain? O noong gabing kailangan kong mamili kung bibili ba ako ng gatas o gamot? Dahan-dahang kinuha ni Anaya ang kahon ng drone mula sa kamay ni Caspian at binitawan ito sa semento. Walang emosyon ang kanyang mukha nang makita ang bahagyang pagkayupi ng mamahaling packaging. Hindi nila kailangan ng basura mo, Caspian, dahil ang kailangan nila ay isang ina na hindi sila iniwan at ang inang iyon ay ako. Only me. Tinalikuran sila ni Anaya. Kinuha ang mga kamay ng kanyang mga anak at naglakad patungo sa naghihintay na itim na SUV. Naiwan si Caspian sa gitna ng init ng araw. Hawak ang mga laruang, tila naging mga dambuhalang bato sa kanyang mga kamay. Ang bawat sulyap ng mga magulang na naroon ay tila mga panusok sa kanyang dignidad. Habang umaandar ang sasakyan ni Anaya, hindi niya napansin ang isang lumang kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, nakaupo ang kanyang amay na si Rodel, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, si Mr. Santillan, ang isa sa mga board member ng Lorenzo Construction na galit sa pamumuno ni Anaya. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Mr. Santillan habang tinitignan ang mga litratong kinuha ni Rodel, mga litrato ni Anaya noong siya ay nagtatrabaho pa sa karinderya at ang mga dokumento ng panganganak niya sa mga bata na walang nakalagay na pangalan ng ama. Siguradong sigurado, sagot ni Rodel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakim. Kapag lumabas ang balitang ito, ang malinis na imahe ng Lorenzo Jerez ay madudungisan. Sino ang magtitiwala sa isang babaeng nanganak sa kung sino-sinong lalaki at nanggaling sa pusali? Ibabagsak natin siya at kapag wala na siya, ang yaman ni Lorenzo ay mapupunta sa atin. Isang madilim na plano ang nagsisimulang mabuo sa gitna ng mga anino. Isang bagyong hindi inaasahan ni Anaya na susubok sa kanyang katatagan at sa proteksyon ng kanyang ama. Ang hangin sa loob ng dambuhalang boardroom ng Lorenzo Construction ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat paghinga ng mga board members ay naririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan.
Sa dulo ng mahabang mesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo si Anaya. Tuwid ang likod. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa, tila isang reynang handang harapin ang anumang pag-aalsa. We have to be honest here, Anaya. The integrity of this company is at stake. Panimula ni Mr. Santillan, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Isang malaking iskandalo kung malalaman ng mga investors na ang ating presidente ay may mga anak na. Well, hindi natin alam kung sino ang ama. And let's not talk about the photos of you working in a karinderya, looking like a commoner. Isang kalansing ng gintong ballpen ang bumasag sa katahimikan nang bitawan ito ni Anaya. Tumingin siya kay Mr. Santillan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Isang pader ng yelo na hindi matagos ng insulto. Commoner? Is that the word you want to use, Mr. Santillan? Wika ni Anaya. Ang pagtatrabaho ng marangal para mabuhay ay hindi iskandalo. Ang tunay na iskandalo ay ang mga board members na kumukuha ng kickback mula sa mga supplier natin sa Bulacan. Nagbago ang anyo ni Mr. Santillan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiya. You have no right to accuse me. We are talking about your morality. You are a single mother with a dirty past. You don't deserve the Lorenzo name. Eksaktong sa sandaling yon, ang mabigat na pinto ng boardroom ay bumukas ng marahas. Hindi ito ang mahinang pag-usad ng kahoy, kundi isang pagpasok na puno ng puot at determinasyon. Pumasok si Caspian, ang kanyang presensya ay tila isang bagyong sumira sa kaayusan ng silid. The father of those children is me. Ang boses ni Caspian ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng boardroom. Napatayo ang lahat ng board members sa gulat. Si Anaya ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Mr. Rossi, what are you doing here? Tanong ni Mr. Santillan. Ang kanyang boses ay nanginginig. I am here to tell you that the scandal you are talking about was my fault. Patuloy ni Caspian habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Anaya. Humihingi ng tawad na hindi niya mabitawan sa salita. I was the one who abandoned her. I was the fool who didn't recognize her worth. If you want to talk about morality, talk about mine. Because Anaya is the only reason why your company is still standing. Inilapag ni Caspian ang isang folder sa mesa. And as of this morning, Caspian Engineering has officially merged its shares with Lorenzo Construction under the sole management of Anaya Lorenzo. Kung aalisin niyo siya, mawawala ang lahat ng puhunan ko sa kumpanyang ito. Isang matinding katahimikan ang muling namayani. Ang mga board members ay tila mga basang sisiw na hindi na makakibo. Ang plano ni Mr. Santillan ay gumuho sa isang saglit. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa upuan ni Don Lorenzo. Isang mahinang ungol ng sakit at ang pagbagsak ng kanyang baso ng tubig sa sahig. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mahabang mesa, tila isang babala ng paparating na trahedya. Papa! Sigaw ni Anaya habang tumatakbo patungo sa kanyang ama. Namumutla si Don Lorenzo. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo habang pilit na tumitingin sa kanyang anak. Ang kaguluhan sa boardroom ay nauwi sa isang malaking takot. The ambulance! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Caspian habang tinutulungan si Anaya na alalayan ang matanda. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Anaya ang mapait na ngiti sa labi ni Mr. Santillan. Alam ng dalaga na sa sandaling mawala ang proteksyon ng kanyang ama, ang tunay na gubat ay magsisimulang lumamon sa kanya. Habang inilalabas ang kanyang ama sa stretcher, naramdaman ni Anaya ang init ng kamay ni Caspian na humawak sa kanyang siko. Marahas niyang hinawi ito. Huwag mong isiping ligtas ka na, Caspian. Pabulong na wika ni Anaya sa gitna ng kanyang mga luha. Kung may mangyaring masama sa ama ko,
sisiguraduhin kong ikaw ang unang magbabayad. Ang tunog ng sirena ng ambulansya sa labas ay tila isang malungkot na awit na nagbabadya ng isang bagong yugto ng sakit at pagsubok. Ang amoy ng gamot at malakas na disinfectant sa pasilyo ng ospital ay tila isang pader na humaharang sa bawat paghinga ni Anaya. Ang liwanag ng mga fluorescent light sa kisame ay masyadong masakit sa mata. Tila mapanghusgang mga titig na nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis gumuho ang mundo. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at magkayakap sa sarili. Sinusubukang pigilan ang panlalamig na nagmumula sa kanyang mga talampakan. Sa loob ng silid ng intensive care unit, ang kanyang ama ay nakahiga, napapalibutan ng mga kumikislap na monitor at mga tubo na tila mga kadenang nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng linya sa screen ay ang tanging musikang naririnig ni Anaya, isang ritmo ng buhay na anumang oras ay pwedeng maputol. Anaya, kumain ka muna. Kanina ka pa rito. Ang boses ni Caspian ay mahina. Halos isang bulong, na tila natatakot na mabasag ang marupok na katahimikan sa pagitan nila. Hindi siya lumalapit ng husto. Nananatiling may 3 hakbang ang distansya bilang paggalang sa hangganang itinakda ni Anaya. Ang kanyang dating maayos na Amerikana ay nakasampay na lamang sa kanyang braso. Ang kanyang polo ay bukas, ang unang 2 butones, at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagod. Hindi ako gutom. Maikling sagot ni Anaya nang hindi tumitingin. Nakausap ko na ang pinakamagaling na cardiologist sa bansa. Papunta na siya rito. Don't worry, your father is a fighter. Dagdag ni Caspian. Tumingin si Anaya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may halong pagdududa. Bakit mo ito ginagawa, Caspian? Para saan ang lahat ng ito? Isang palabas para mapatawad kita? Para makuha ang loob ko at ang kumpanya? Umiling si Caspian, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Walang palabas, Anaya. Walang kontrata. I can't stand seeing you break like this. At kung ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam mo ay ang kamuhian ako, tatanggapin ko. Pero hayaan mo akong manatili rito hanggang sa maging maayos ang lahat. Lumipas ang gabi sa gitna ng matinding kaba. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Anaya. Sa gitna ng dilim, napansin niya si Caspian na nakaupo sa sahig sa dulo ng pasilyo. Ang bilyonaryong dating hindi maupuan ng langaw dahil sa sobrang taas ng tingin sa sarili, ay ngayoy mukhang gusgusin, nakasandal ang ulo sa pader habang nakapikit ang mga mata. Isang nurse ang lumabas mula sa ICU at lumapit kay Anaya. May inabot itong isang asul na folder. Madam, pinapabigay po ni Mr. Rossi. Kanina pa po niya iyan pinapaayos sa abogado niya. Binuksan ni Anaya ang folder sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nilalaman. Isang irrevocable transfer of assets. Inililipat ni Caspian ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, ang kanyang mga shares sa kumpanya, at maging ang kanyang mga namana sa magulang. Lahat ay nasa ilalim na ng pangalan ni Lucio at Liana. Walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Isang legal na dokumentong nagsasabing wala na siyang anumang karapatan o kapangyarihan sa mga ito, maliban sa pagiging isang tagamasid. Ganito na lang ba? Bulong ni Anaya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ganito mo ba gustong bayaran ang 5 taon? Tumayo si Caspian nang mapansing gising na si Anaya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lang nakita ni Anaya. It's not payment, Anaya. It's security, wika ni Caspian. Kung sakaling may mangyari sa akin, o kung sakaling hindi mo na talaga ako gustong makita, ang mga bata ay may kinabukasan na hindi kailanman matitinag ng sinuman. Kahit ako. Bago pa makasagot si Anaya, isang mabilis na pagbabago ang nangyari sa loob ng ICU.
Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling pumasok. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang at ang pagmamadali ng mga kagamitang medikal ay tila isang hudyat ng muling pagsiklab ng giyera. "Papa!" sigaw ni Anaya habang tumatakbo patungo sa salamin ng silid. Sa loob, nakita niya ang kanyang ama na pilit na idinidilat ang mga mata. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang direksyon kung nasaan ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang tila nagaganap. Lumingon si Anaya kay Caspian. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Humihingi ng lakas na hindi niya kayang ibigay sa sarili. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hinayaan ni Anaya na hawakan ni Caspian ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng malupit na bagyo. "He's coming back, Anaya," bulong ni Caspian. "Hindi kanya iiwan." Ang amoy ng luma at maalikabok na mga dokumento sa loob ng silid ng hukuman ay tila sumasakal sa huling pag-asa ni na Rodel at Mr. Santillan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mataas na bintana ay naglalantad sa bawat butil ng pawis na namumuo sa noon ng kanyang amain. Dito, sa ilalim ng malamig na titig ng batas, ang utang na loob na laging ibinibida ni Rodel ay tila isang maruming basahan na wala nang silbing panakip sa kanyang mga kasalanan. Nakaupo si Anaya sa unahan. Suot ang isang puting terno na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Sa kanyang tabi ay si Don Lorenzo na kahit medyo mahina pa ay mababakas ang bagsik sa mga mata habang nakatingin sa mga taong nagtangkang sumira sa kanyang anak. Ito ang lahat ng ebidensya ng inyong pakikipagsabuatan para tustusan ang inyong mga utang sa sugal gamit ang pondo ng Lorenzo Construction. Wika ng abogado ni Anaya, ang bawat salita ay parang paghampas ng maso sa kabaong ng kanilang karera. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag sa labas ng courtroom. Ang mga kamera ay tila mga mata ng buwayang naghihintay ng biktima. Nang ilabas sina Rodel at Mr. Santillan na may mga posas sa kamay, ang hiya na dati ipinapataw nila kay Anaya ay bumalik sa kanila ng 100 beses ang tindi. Walang kasing pait ang mukha ni Rodel nang makita niyang ang lahat ng kanyang parinig at paninira sa social media ay nauwi sa sarili niyang kahihiyan. "Anaya, anak, maawa ka. Pamilya tayo." Sigaw ni Rodel habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Tumingin si Anaya sa kanya, isang tingin na puno ng kapayapaan. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng dangal, Rodel. Ang pamilya ay hindi nagbebenta ng kaluluwa. Ang ugnayan natin ay naputol na noong gabing iniwan mo ako sa ulan. Ngayon, hayaan mong ang batas ang magturo sa iyo ng halaga ng katotohanan. Sa labas ng gusali, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao, nakatayo si Caspian sa di kalayuan. Hindi siya lumapit sa gitna ng mga kamera. Nanatili siya sa anino ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang babaeng mahal niya na ngayoy tila isang makinang nabituin na hindi na niya kayang abutin. Nilapitan siya ni Anaya matapos ang kaguluhan. Ang hangin ay amoy ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdadala ng takot, kundi ng paglilinis. "Salamat, Caspian, sa pagtayo mo sa boardroom noon," wika ni Anaya. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, kundi isang matinding pagkapagod na may halong ginhawa. "Wala iyon, Anaya. Ginawa ko lang ang nararapat," sagot ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga sapatos. "Naisip ko na, baka oras na para umalis muna ako. I gave the kids the trust funds. Hindi mo kailangang makita ang mukha ko araw-araw kung yon ang makakapagpagaling sa'yo." Huminto si Anaya at tumingin sa malayo, kung saan ang mga gusali ng Maynila ay tila nagliliyab sa kulay ng papalubog na araw. "Hindi ko sinabing kailangan mong umalis," pabulong na wika ni Anaya. Nag-angat ng tingin si Caspian. Ang pag-asa ay tila isang maliit na kislap sa kanyang mga mata. "Pero hindi ko rin sinabing napatawad na kita ng buo.
Patuloy ni Anaya, ang tiwala ay hindi parang tseke na pwedeng isulat at ibigay. Ito ay parang gusali na kailangang itayo mula sa pundasyon, brick by brick. Kung handa kang maging isa sa mga manggagawa sa pagbuo nito, baka isang araw, makita natin ang katapusan ng konstruksyong ito. Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Caspian. Lumapit siya, ngunit hindi para humawak, kundi para lamang damhin ang lapit ng babaeng naging kompas ng kanyang buhay. Maging tagapagdala man ako ng semento o tagahalo ng buhangin, Anaya, hihintayin ko ang araw na matatapos ang gusaling iyon, pangako ni Caspian. Sa sandaling iyon, ang tunog ng dalawang bata na tumatakbo patungo sa kanila, sina Lucio at Liana, ay tila ang huling piraso ng puzzle na nabuo. Ang tawanan nila ay mas malakas pa sa anumang ingay ng nakaraan. Kinuha ni Anaya ang mga kamay ng kanyang mga anak at sa unang pagkakataon, hindi siya lumingon sa likod. Ang dumi ng karinderya, ang lamig ng penthouse, at ang pait ng utang na loob ay tuluyan ng natabunan ng amoy ng bagong simula. Ang bawat sinag ng papalubog na araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Lorenzo Tower ay tila mga hibla ng gintong humahabi sa isang bagong kasaysayan. Wala na ang amoy ng luma at maruming kalsada. Ang tanging nananatili ay ang bango ng sariwang bulaklak ng rosal at ang amoy ng bagong timplang kape na nagbibigay ng init sa malawak na opisina. Ito ang amoy ng tagumpay na hindi ipinanakaw, kundi pinaghirapan sa gitna ng mga luha at pagod. Nakatayo si Anaya sa harap ng kanyang mesa. Suot ang isang asul na seda na blusa na kasing lalim ng kulay ng karagatan. Binabasa niya ang huling ulat tungkol sa proyektong pabahay para sa mga manggagawa sa terminal, ang lugar kung saan siya dati isang anino lamang. Ngayon, ang mga aninong yon ay binibigyan niya ng liwanag. Bumukas ang pinto ng opisina. Walang marahas na pagtulak, kundi isang dahan-dahan at magalang na pag-usad ng kahoy. Pumasok si Caspian, ngunit hindi ang Caspian na nakilala ng mundo noon. Wala na ang kanyang mabalasik na tingin at ang aura ng pagiging hari. Ngayon, may bitbit siyang isang makulay na lunchbox sa isang kamay at ang isang maliit na bag ng mga gamit ng bata sa kabila. I hope I'm not interrupting the President. Bungad ni Caspian, ang kanyang tinig ay puno ng lambing at paggalang. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesang pabilog. You're early, Caspian. I still have 10 minutes before the board meeting. Sagot ni Anaya, bagaman hindi niya mapigilang mapangiti nang makita ang asawa. The twins are in the playroom with your dad. Lucio is trying to teach Don Lorenzo how to use a tablet, and Liana is, well, she's busy bossing around the new security team. Natatawang kwento ni Caspian habang inaayos ang pagkain. Nagluto ako ng sinigang. I know you had a long day, so I thought you'd want something sour and warm. Lumapit si Anaya at pinanood ang mga kamay ni Caspian. Ang mga kamay na dati marahas na naglapag ng tseke. Ngayoy maingat na naglalagay ng kanin sa plato para sa kanya. Ang pagbabaliktad ng mundo ay hindi naging madali, ngunit ito ang katarungang pinili ng tadhana. Si Anaya ang nagpapatakbo ng imperyo, habang si Caspian ang naging matatag na pundasyon sa likod ng mga pader ng kanilang tahanan. Balita ko, may dumalaw sa'yo sa labas kanina. Maingat na wika ni Caspian habang iniabot ang kutsara. Tumango si Anya. Si Rodel. Nakalabas na siya ng kulungan matapos ang 3 taon. Humihingi siya ng tulong. Sinasabi niyang wala na siyang matuluyan at ang lahat ng dati niyang kalaro sa sugal ay tinalikuran na siya. And what did you do? Tanong ni Caspian. I gave him a job sa maintenance department ng isa nating warehouse sa probinsya. Minimal wage, walang espesyal na trato. Doon niya matututunan kung gaano kahirap kitain ang bawat pisong dati. Nilulustay niya lang. Sagot ni Anaya. Hindi ko siya pinatawad dahil kailangan.
kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Karma has already stripped him of his pride, Caspian. And that is a prison more painful than four walls. Nanatiling tahimik si Caspian. Tinititigan ang babaeng nasa harap niya nang may matinding paghanga. Si Anaya ay hindi lamang isang linderela na nakatagpo ng yaman. Siya ay isang arkitekto ng sarili niyang kaligtasan. Tumayo si Anaya at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagsisimula ng magsipagsiklab. Nararamdaman niya ang presensya ni Caspian sa kanyang likuran. Ang init ng katawan nito na hindi na sumasakal, kundi nagbibigay ng protection. You know, Caspian, noong gabing iniwan mo ako sa ulan, akala ko yun na ang katapusan ko. Pabulong na wika ni Anaya. Hinawakan ni Caspian ang kanyang balikat. Ang haplos ay kasinggaan ng hangin. I know, and I will spend the rest of my life making sure that you never have to walk in the rain alone again. Unless of course you want to. Because now you own the sky. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Anaya. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin bilang mga pilat. Ngunit ang mga pilat na ito ay hindi na masakit. Ang mga ito ay nagsisilbing mapa ng kanyang tagumpay. Isang paalala na ang isang babaeng nagmula sa putik ay kayang maging kasing ningningang ng pinakamahal na brilyante. Hindi dahil sa lalaking nasa tabi niya, kundi dahil sa apoy na nagmula sa sarili niyang kaluluwa. Sa dulo ng araw, ang tunay na kagalingan ay hindi nanggaling sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magmahal muli matapos madurog ng paulit-ulit. At sa bawat pintig ng kanyang puso, alam ni Anaya na siya ay buo na.